안녕하세요 여러분, 힘내 한국어입니다. Hi everyone, this is Himne Korean. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang Chapter 1, Part 1, Noun plus ieo or yeyo. So, ang grammar pattern na ito ay isa po siyang sentence final ending. Makikita natin ito sa huling bahagi ng ating pangungusap. Ito po ang pattern niya, noun plus ieo or yeyo. So, yung noun, yan po yung sa Tagalog yung pangalan. Halimbawa, pangalan ng tao, ng bagay, ng hayop, at iba pa. So, kung gusto mong sabihin yung pangalan mo, kung saan bansa ka galing, at kung ano yung trabaho mo, at iba pang bagay tungkol sa'yo, pwede nating gamitin ang grammar pattern na ito. 저는 이지윤이에요. 저는 이지윤이에요. Sabi dito, I am Jiyeon Lee. Jiyeon, yan po yung name niya, followed by ieo. Tingnan po natin dito. Ang grammar pattern na ieo at yeyo, ang pinaka-base form po niya o yung pinanggalingan niya ay yung word na ida. Okay, ito po ay isang verb na ang kanyang katumbas po sa English, yung tinatawag nating to be or be verbs. So, yun po yung is, are sa English. Kapag yung ida ay kinonjugate po natin sa polite form in Korean, magiging ieo or yeyo po siya. Ngayon, yung ieo at yeyo ay i-attach po natin yan sa ating noun na nagtatapos o depende kung saan po siya nagtatapos. Kung ang noun mo ay nagtatapos sa consonant, i-add natin ay ieo. Pero kapag ang noun mo ay nagtatapos sa vowel, yeyo po ang ating i-attach. At itong grammar pattern na ito, pwede natin siyang gamitin sa mga pangungusap na declarative. Declarative, ito po yung mga pangungusap na nagtatapos lang sa period. Okay? Tapos, yung isa naman po ay interrogative o yung nagtatapos sa question mark o patanong. So, depende yan sa intonation. Kung patanong, syempre pataas po yung ating intonation. Kapag declarative, plain lang, pababa naman siya. Yan. So, tingnan natin yung ating halimbawa dito. So, meron tayong noun na nagtatapos sa consonant. Ieo po ang i-attach natin. Para sa ating word na hakseng, ang ibig sabihin po ng hakseng ay student. Hakseng, nagtatapos po sa consonant or meron pong patsim. Hakseng plus ieo, hakseng ieo, hakseng ieo, hakseng ieo, hakseng ieo. Ang ibig sabihin po niyan, he or she is a student. She is a student. Okay? Yung is at are sa Tagalog, pwede siyang, kumbaga parang ang kahulugan niya ay yung word natin na ay. Yun yung medyo malapit niyang pwedeng maging katumbas sa language natin. Siya ay estudyante. She is a student. 학생이에요. 학생이에요. So, sabi natin, pwede itong gamitin as plain sentence, nagtatapos sa period, or patanong, interrogative. So, pag sinabi mong 학생이에요, she is a student or he is a student. Kapag tinaasan natin ang intonation, patanong, 학생이에요? 학생이에요? So, magiging patanong na siya. Are you a student? Are you a student? 학생이에요. 학생이에요? 학생이에요. 네, 학생이에요. 네, 학생이에요. So, sa plain sentence or declarative and interrogative, parehas lang ang kanyang pattern na nagtatapos sa ieo or yeyo. Papalitan lang natin yung intonation niya kapag patanong ay pataas. Kapag plain lang or declarative, nagtatapos sa period, pababa lang ang kanyang tono. Next one, ang ating noun na nagtatapos sa vowel ay doctor, 의사. 의사 plus seyo.
의사예요. 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 Okay? 의사예요. 의사예요. 의사 followed by 예요. 의사예요. 의사예요. Okay? 의사예요. Halimbawa, he is a doctor. He is a doctor. 의사예요. 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 Okay? Siya ay isang doktor. He is a doctor. So, ganun po natin ginagamit si 예요, 예요, sentence ending. Yan. Ngayon, subukan natin sa ating mga verb list dito. Country or in Korean, ng country po ay nara. So, meron tayo ditong ilang mga pangalan ng bansa at mga nationality. Ang Korea po, Hanguk. Hanguk, Korea. Kapag Korean or Korean national ka, lalagyan lang natin ng salitang saram. Tumutukoy po yan sa tao. Ang ibig sabihin ng saram ay person. Person. Ngayon, Hanguk saram, ang ibig sabihin yan ay Korean national. Korean. Hanguk saram. Hanguk saram. Next naman, ang China ay Chungguk. Chungguk, China. Kapag tumutukoy sa tao, Chinese, lalagyan lang natin ng saram, Chungguk saram. Okay, Chungguk saram. Repeat after me, Hanguk saram, Chungguk saram. Kapag naman USA, Miguk. Okay, Miguk, USA. Kapag naman tumutukoy sa tao, American, Miguk saram. Repeat after me, Miguk saram. Okay, ngayon, para kumpletuhin natin yung ating pangungusap, dugtungan natin ng iyeyo or yeyo. Dahil ang saram ay may patsim or nagtatapos sa consonant, ang i-attach natin ay iyeyo. Hanguk saram이에요. Hanguk saram이에요. She is Korean. Hanguk saram이에요. Siya ay isang Korean. Siya ay isang Chinese. 중국 사람이에요. 중국 사람이에요. She is Chinese. Next one, 미국 사람이에요. He is American. He is American. 미국 사람이에요. Australia. Okay, Australia, 호주. 호주. Dugtungan natin ng saram. Australian, 호주 사람. 호주 사람. She is Australian. Siya ay isang Australian. 호주 사람이에요. Repeat after me, 호주 사람이에요. 그 다음에 Vietnam, 베트남. 베트남, kapag Vietnamese, 베트남 사람. 베트남 사람. 베트남 사람이에요. They are Vietnamese. Sila ay Vietnamese. 베트남 사람이에요. Okay, para naman sa atin, the Philippines, Philippine. Philippine, Philippine 사람. Pag Pilipino po, Filipino, Philippine 사람. Repeat after me, Philippine 사람. Philippine 사람이에요. Ako ay isang Filipino. Philippine 사람이에요. Sila ay Pilipino. Philippine 사람이에요. So, meron tayo ditong iba pang set ng vocabulary. Yan. Sa pag-aaral natin ng Korean language, dapat hindi lang tayo magpo-focus sa pag-aaral natin ng grammar. Dapat sabayan natin siya ng pag-aaral ng vocabulary. So, meron tayong kabang. Yan. So, meron naman tayong picture kaya madali natin siyang matandaan. Kabang is bag. Kabang. Hat is moja. Moja, hat, moja. Sombrero. Ang kape po, coffee, ay kopi.
para sa sneakers. Sneakers natin ay 운동화. Teacher ay 선생님. 선생님. Grandmother, 할머니. 할머니. Next one, singer, 가수. 가수. 가수, singer. Family picture, 가족 사진. Family po ay 가족 at 사진 po ay picture. Family picture, 가족 사진. Okay, so ngayon, ipapractice din natin yung pag-a-attach natin ng iyeyo at yeyo sa ating mga vocabulary. Para sa word na kabang, yan po ay nagtatapos sa consonant. Kaya, ang i-add po natin dyan ay iyeyo. Kabang iyeyo. Next, para sa moja, ano pong i-add natin? Nagtatapos po siya sa vowel. 네, 맞아요. Tama, ang i-add natin ay 예요. 모자예요. 모자예요. Para po sa ating copy, nagtatapos po sa vowel. Okay, so 예요 din ang i-attach natin. Copy예요. And the next one, 운동화. Nagtatapos po siya sa vowel, kaya 예요 pa rin ang i-attach natin dyan. 운동화 예요. Okay, so ang ibig sabihin yan, ito ay bag. Ito ay sombrero. Ito ay kape. Ito ay sneakers. 가방이에요. 모자예요. 커피예요. 운동화예요. Okay, next one. 선생님. 선생님, 선생님이에요. He is a teacher. Siya ay isang guro. 선생님이에요. Okay, para naman kay 할머니, 할머니. She is a grandma. Siya ay isang lola. 할머니예요. Siya ay isang singer. 가수예요. 가수예요. Ito ay isang family picture. 가족 사진이에요. 가족 사진. Okay. 선생님이에요. 할머니예요. 가수예요. 가족 사진이에요. Yan. So, ngayon, mag-activity po tayo. Tingnan natin yung mga natutunan nating vocabulary. So, meron tayong papakinggan na audio. Tingnan natin kung masasagutan po natin siya. 1번. 잘 듣고 맞으면 O, 틀리면 X 표시를 하세요. 1. 뭐예요? 우산이에요. 뭐예요? Ano daw po ito? Sabi, 우산이에요. Tama po ba o mali? Kapag tama, lalagyan natin ng bilog. Pag mali, X. Tama po ba? 뭐예요? What is it? 우산이에요. 우산 po ba to? 우산? 아니죠. 뭐예요? 네, 맞아요. 가방이에요. 가방이에요. It's a bag, not 우산. 우산 is umbrella. So, hindi pa natin napag-aralan yan, pero sa napag-aralan natin, ito ay kabang. Okay, next one. 2. 뭐예요? 모자예요. 뭐예요? 모자예요. 맞아요? Tama po ba? 모자? 네, 맞아요. Ito ay sombrero. 모자예요. Okay, next one. 3. 뭐예요? 물이에요. 뭐예요? 물이에요. 물이에요? Tama po ba? 물? 물이에요? 아니죠. 뭐예요?
네, 맞아요. 커피예요. It's coffee. ito ay kape, hindi siya mol. Mol ay water, tubig. Okay. 마지막, last one, number 4. 4. 뭐예요? 운동화예요. 뭐예요? 운동화예요. 맞아요? 네, 맞아요. 운동화예요. 운동화예요. 네, 잘했어요, 여러분. Para sa ating last activity, pakinggan lang natin ang conversation between Zion and Mark. 안녕하세요. 저는 이지윤이에요. 저는 마크예요. 호주 사람이에요. 안녕하세요. Hi. 저는 이지윤이에요. Hi, I am Jiyeon Lee. 이지윤, si 이지윤 ay isang Korean. 저는 마크예요. 호주 사람이에요. I am Mark. I am Australian. Diba? 저는 Mark. Nagtatapos sa vowel ang pangalan ni Mark. In Korean, ganyan po isulat siyang pangalan na Mark. 마크예요. At ang sabi niya, siya daw ay isang Australian. 호주 사람이에요. So, ganito yung pattern kung paano natin pwedeng i-introduce yung ating sarili. 저는 마크예요. 호주 사람이에요. Or, 안녕하세요. 저는 이지윤이에요. 이지윤, 한국 사람이에요. 이지윤 followed by 이에요 dahil nagtatapos sa consonant. 이지윤이에요. 마크예요. 마피예요. 호주 사람이에요. Okay? So, meron tayong activity. Pwede nyong ilagay sa ating comment section para sa ating mga Filipino. 안녕하세요. Hi, I am Maria. I am Filipino. So, gamitin natin yung grammar pattern na 이에요 or 예요. 안녕하세요. 저는 마리아. 땡땡땡 blank. Philippine 사람 blank. 땡땡땡. Okay, so, pwede nyo pong isulat sa comment section ang inyong sagot. So, hanggang dito po ang ating class. 감사합니다, 여러분. 다음에 또 봐요.